Ito yung coordinate marker niya. Galing doon sa pyramid stone na nandun sa unahan. No? So ito ay ang possible dig site going to west. Tapos yan, merong bato na yan. Tapos doon meron din doon. So directionally northwest 315, tatamaan yung bato na yan. Ito po ay isang division ng item. So ibig sabihin, kinating siya maliit pero ito ay isang big item, big load. Tingnan niyo itong hitsura ng bato ay box type siya. Pansin niyo ba, box type siya na medyo nakahiga. Ito guys ay hidden markers. No? Lumutang lamang ito, no? Nung ginawa itong palayan na ito. Basan ito baliktad. Ito naman double holes. Ito yun siya, itong bato na ito. No? At ito, kung tingnan natin, pahaba siya. Diba guys, pahaba siya. Ito yun, no? Pointer. Pahaba siya guys, diba? Tapos ito, medyo distansya. So guys, parte pa rin ito sa naunang video natin. So marami akong na-discover guys na hidden markers, no? Ito po ay ating tatalakayin ngayon kasi nagsilitawan itong mga markers na ito mula ng ginawang palayan itong bahagi na nandyan sa unahan. So magbe-base tayo dito. Ito yung pinaka benchmarker natin. So ito yung mother marker. Hahanapin natin yung mga coordinate markers nya, no? So ngayon tapos na tayo sa north kanina, ngayon sa west naman, bandang west. So doon sa unahan sa bandang west, meron tayo makikitang coordinate markers na positive guys, no? Positive, at yung coordinate markers na yon ay marami din siyang coordinate markers na nakatago. Lumutang lang nung ginawa yung palaya na yan, no? So atin po siyang pag-aaralan kasi yung mga hidden markers na yun ay hindi yun visible nung hindi pa ginawang palayan yan. Kaya atin po siyang pag-aralan bakit naka-hide yung mga coordinate markers na yun, at positive na positive po guys. So ipapakita ko sa inyo kung anong style niya at anong compass direction siya madalas tinatago. So let's go guys, medyo mula na. Okay guys, so andito tayo, no? Galing tayo dyan sa bato na yan. So bandang east. So nakita nyo na siguro to nung nakaraang videos natin, ano? So ito yung coordinate marker nya. Galing doon sa pyramid stone na nandun sa unahan, no? So ito ay coordinate marker. Ito. Tapos yan, meron pa dyan, diba? So nung una, ang reading natin dito, possible dig site is nandito. Totoo nga naman guys, ito yung sign, no? Yan. So ang possible dig site going to west. Tapos yan, merong bato na yan. Tapos doon meron din doon. So directionally northwest 315, tatamaan yung bato na yan. At atin na ito ni-remap, meron din coordinate markers na nandoon. At talagang sa pole na andito yung dig site. Ngayon, pagka 315 degrees, ay known na talaga yan na prepared site. At talagang IGA yung mga nagbaon nito. So malakihang item ito. So ngayon, nalipat kasi yung daan dito. Kasi doon yung bahay ko guys, at nandito yan sa papa ko. Yan. Yung bato na yan, tingnan natin. Ito ay 3 meters papunta dyan sa bato na yan, no? Dyan sa bato na yan, kita nyo ba? Yan, 3 meters yan. Tapos tingnan ninyo itong bahaging ito, talagang cutted na cutted siya. So ito po ay isang division ng item. So ibig sabihin, kinating siya maliit pero ito ay isang big item, big load. Tingnan niyo itong hitsura ng bato ay box type siya.
Pansin nyo ba, box type siya na medyo nakahiga. Yan. Yan. Box type po siya. Tapos may cutting konti. Ibig sabihin nito, may division ito. Itong kinating na maliit ay yung load na nandyan. No? Ito namang malaki, itong uncutted, ay nandito yan guys. Oh. At nagtataka talaga ako dito. Ito guys ay hidden markers, no? Lumutang lamang ito, no, nung ginawa itong palayan na ito. At nagtataka talaga ako dito guys, bakit merong mga ganitong bagay na nakatago, no? Tingnan nyo ito, tingnan muna natin ito, kung anong itsura niya. Mga butas na yan naka letter C, ganun din to guys. Oh, naka letter C din to sila. Lalo na itong butas na to, naka letter C din. Tapos yung pinakagitna is malaki. Ito guys, oh, maliit. Yan, maliit. Medyo malaki. Tapos double hole. Diba? Tapos itong malaki. Tapos ito maliit, medyo malayo. So decode natin guys. Itong butas na ito maliit ay yan. So ang pagbasa nito baliktad. Ito naman double holes. Ito yan siya, itong bato na ito, no? At ito, kung tingnan natin, pahaba siya. Diba guys, pahaba siya. Ito yun, oh, pointer. Pahaba siya guys, diba? Tapos ito, medyo distansya. Tapos tingnan nyo, medyo distansya. Tapos hugis puso, heart. Ito yun guys, oh. Ito yun. Tapos sa gilid nito, tingnan mo, merong cutted na directional. Paa siya guys, paa. Ito ay hugis paa ito. Hugis paa yan. Tapos tingnan niyo ito, butas na to, naka letter C din. So, ang lupit, di ba? So, itong paa na to directional papunta doon. May triangular na load na nandoon. Yung nasa loob ng bahay, yun guys. Yan. So, ang pagbasa nito, ito pong bahaging ito ay tatamaan sa 315 degrees papunta doon sa mismong coordinate marker na yon. Ito yung naka letter C. Pansin nyo, naka letter C siya. At yung mga nakaukit na sign ay parehas din sa kanya guys. Parehas na parehas po sa kanya, no? So, ang possible dig site ay ito. Itong bahaging ito. Bakit po? Pagtatayo tayo dito, pupuwenta yung east, tatamaan yung bato na yon. Puntahan natin. Medyo malayo eh. So, ganito po magbasa guys, no? Ito yung bato na yon. Dapat sana tinanggal na to kasi palayan, pero naka-fix po siya guys, no? Tapos, tingnan nyo ito sa kabilang gilid niya. Sa buong bato yan lang yung butas, malalim. Ito, malalim. Yan, no? Pero ang butas niya pointing north. Pointing south pala, pointing south. Pero ito ay semi guys, naka half bored. So pag harap tayong west, tatamaan talaga yung naka letter C na mga bato na nandoon. So ang galing ng pagkagawa na itong boreal layout na ito. So ngayon, meron pa rin tayong isang babasihan guys na sign. So ang possible natin dig site, galing dyan, letter C, tatamaan dyan, dito talaga yan, kasi yan ay diretso doon sa sign na yan, no? Nung unang pinuntahan natin. So ito yung possible dig site. So ngayon, paghaharap tayong south, meron din tayong makikita guys na coordinate markers na nandoon. Haharap tayong 225, meron din tayong tatamaan 225 or southwest. Ito yung mga tatama sa southwest guys, oh. Tingnan niyo itong bato na ito. Merong
Carabao Cow. Sabi ng anak ko, Carabao Cow daw. Yan, tingnan niyo yung bato na ito na counter doon. Yan, no? Kung hugis pa itong hugis pa ay nandun din. Diba? Nandun din kanina itong hugis paa na to. Ito yung 225. Guys, ito yung naka 225 na connected doon. So ngayon, yung sa south, nandito yun guys. Yung counter niya sa south, itong dalawang bato na ito. No? Galing dyan. Ibang load din yan guys. Galing dyan, sa bato na yan. Tingnan, lapitan natin. Ito, para sabihin yung positive ito. Ito. Yan o. Kasi yung daliri ano. Tapos ito. Ito. Hanggang ilalim. Diba? Tapos ito, ang itsura nito is pointer. Dito sa bato na ito. Ang galing, nahanap pa rin natin. Tingnan niyo yung gitna guys. May butas sa gitna. No? Mga naka half bored na ito guys. Na coordinate sign. Merong butas sa gitna. Pero ang itsura ng bato ay pointer. Yan, no? Ganyan siya. Papunta yan doon sa mismong naka letter C ng mga bato. So pagka ganitong klaseng site guys, kailangan talaga ito i-explore. Ito na pansin ko lang to kasi lagi ako nandito no? Pagka wala akong ginagawa doon sa bahay sa baba, dito ako na malagi guys kasi fresh na fresh dito. So yan, ito yung letter C. Ito yung hidden markers guys, hidden coordinate markers na naka 315. Ito yung big load. Ito yung big load. Balikan natin nandito. So ito yung tatamaan again doon sa unang pinuntahan natin. Ito'y cutted. So ang ulitin ko, ito'y naka-divide na item. Ito maliit, kinuha, iniwan dyan. Itong malaki, kasi naka-box type yan guys. Itong malaki na portion is yung nandyan. Ang galing, di ba? Tamang share ko lang din sa inyo kasi bihira lang tong mapansin ng ganito hidden sign. Nakatago kasi to guys, lumutang lang to nung ginawa tong palaya na ito. So yun lang po, maraming salamat.